affliction. Amen? So, sinabi niya na pressure will not, sabi sa isa sa ni umaga ay pressure will not defeat us. Amen? Pressure, yung test ng pressure, mga kapatid, di ba, sinabi na it will reveal your weakness, your strength, and your quality. Instead na yung identity, quality. Yung quality mo. Bakit bumagsak yung tulay sa Isabela? Kulang quality. Yung quality. Quality. Tsaka yung pundasyon niya. Diba, mga kapatid? Nakita ko nga yung dashcam ng truck, mga kapatid. Palapit pa lang siya, nandun pa lang siya sa tulay bago ay bumagsak na yung tulay, diba? So, bumulusok yung tapos munang tumakbo yung driver. Di maganda yun. Ang ko doon, mga kapatid, habang napapanood ko yung ibang, hindi ko pinanood yung ibang mga news kasi maraming mga ang pinanood ko lang yung doon na, sinabi pala doon na kailangan, may limit yung pressure. Diba? So, dinadouble yung pressure, kaya bumagsak. Yung capacity ng mga kapatid. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung hindi mo na kaya yung capacity ng pressure, yung pressure mo. Ano yung sinabi sa Galatians na bear ye one another's burden. Mo para mapagaan ka. I-share mo yung burden mo. Huwag mong suluhin. Kasi kung susuluhin mo, mga kapatid, hindi mo na kaya, sa halip na yung nagiging strong ka, nagiging weak ka. Spiritually. Hindi ba? Sinusolo mo, kaya nga sinabi sa na, bear ye one another's burden. Hindi ba? Pag hindi mo na, pero piliin mo rin, baka yung pinagsabihan mo, mas marami pa yung kanyang capacity. Panalangin mo rin, mga overload. Bati yung pressure mo. This morning, ang ginawa kong example, di ba? Kapag ang matigas na bagay, inilagay mo sa pressure cooker, pinapalambot. Lumalambot, diba? Hindi naman tumitigas yun. Diba? Pressure will not crush you. Hindi ba? Confusion will not, sabi doon sa, mga pressure will not crush you. Ano yung crush? Durog. Pagdurog, diba? Yung matigas, when you are under pressure, wala pa akong nakita yung mga under pressure na tumitigas. Yes. Kundi lumalambot. Ang paglambot natin, mga bilang isang Kristiyano, pinapaluhod ka. Amen. Humility. Pinapahambol ka. Hindi pinapatigas. Amen. Dahil yung matigas, yan yung rinakash. Nakita na ba kayong rinakash na malambot? Ito lang, malambot crush. Ang malambot lang, ay yung matigas lang, mga kapatid. Kaya kung lalo mong pinapatigas yung puso mo, kaya nararamdaman mo yung brokenness mo. Okay. Tested by pressure. But remember, when you are under pressure, pinapalambot ka ng Panginoon, pinapaluhod ka ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. This week, mga kapatid, naramdaman ko yung pressure. May nagtanong lang ako sa alaga ko, ang dami niya nang sinabi. Nasaktan ako, pero bakit ako masasaktan? Hindi ko naman naiintindihan. Mas maganda nga yun. Mas maganda yung hindi mo naiintindihan, hindi ka nasasaktan, hindi ba, mga kapatid? Kaya kahit na yung, kung anong sinasabi, bahala ka dyan, hindi ko naman naiintindihan. Nakapag-pressure yun sa sarili ko. Tama. Tapos, tumitingin ako ng bahay kubo, mga kapatid, ang gaganda. Sabi ko, pinag-iisipan ko, bahay kubo o yung semento. Kung babilhin ko itong bahay kubo, darating panahon, aanayin yung kawayan. Sabi ko, bakit ba kita iniisip? Wala ka na naging pera. Ang bagay na yan, ginagawa nating pressure sa sarili. Wala ka pa namang pera, inaasip mo na yung pressure.
yung isip mo. Ginugulo ko na yung isip mo. Dami ng design ng bahay po. Kung magpapatayo ka naman ng bahay na bato, na simento mga kapatid, tapos wala ka pa namang budget, diba? Isipin ko lang naman, kung mura nga, mag-uutang naman ako sa bangko, magkano naman yung months kong babayaran, mas malaki yung babayaran. Bakit ba kita iniisip? Di wala ka pa naman pera. Minsan ganyan tayo mga kapatid. Yung testing sa atin. Kaya pasalamatan natin yung pressure mga kapatid. Yes. Press down but not destroy. Amen? We overcome all this pressure because of our faith that sustains us. Sustained by faith. Ibig sabihin, strengthened by faith. Kaya yung faith mo kailangan, patatagin mo yan. Ang ganda-ganda nga. Hindi mo naman kaya ng pressure. Mahal ang bills. Hindi mo ang ganda-ganda mo sa outside. But inside. Durog na durog ka pala. Nakita nyo yung mga sabi member ng Porpis, yung labas ng bahay, kahoy na ano, pagpasok, ang ganda-ganda pala ng loob. Doon tayo na 1, 2, 3. Kaya kahit na nakikita ng problemado ka outside, pero alam mo may peace ka. Amen. Yun ang kagandahan doon mga kapatid. Mayroon kang kapayapaan beyond pressure mga kapatid. Yun ang maganda. Pressure ka na. Na-pressure na pumasok sa bahay mo. Minsan pressure ka. Ganyan nagigil ka na. Sabi ng alaga mo, you are grumpy old lady. Sa halip na magalit ka, matatawa, saan nanggagaling yung word na yun? Ganyan mo lang sa mga Kaya kung minsan mga kapatid, sa halip, itong sarap itong patusan. Itong anak ko, siyang pumili ng kulay kasi pang grumpy old lady. Pantanggal ng pressure kahit pinupuna ka na. Kahit na pinapersecute ka na. Kahit na ino-oppose ka na mga kapatid. Isipin mo pa rin, you are sustained by faith. Amen. Amen. Kahit anong sabihin sa'yo, kahit na sabihin pangit ka, maganda ka sa paningin ng ating. Because sabi na, you have the Holy Ghost. That's all. wala kang katulad. Praise the Lord. Tulad, Lord. Naalala nyo yung di ba kapag yung mayroon kang gagawin, halimbawa, like for example sa mga pipes, Nakano ka? tinetest yung pressure nila, di ba? Kung mag-leak, ibig sabihin, may yung weakness yung